Dati, naniniwala akong nasaksihan ko na ang lahat ng kalupitan ng mundo sa Amerika, ang lugar kung saan ako isinilang at naging isa sa pinakamayayamang bilyonaryo. Mga taong walang tirahan ang nakakalat sa mga kalsada ng San Francisco. Mga sirang pansamantalang tolda sa ilalim ng ulan at araw. Nangangatal na mga kamay na humihingi ng barya tuwing umaga sa New York. Sa ilalim ng bubong ng istasyon ng subway, may mga anino ng mga taong nakabalumbon sa punit-punit na kumot, nakaupo ng tahimik na parang limot na estatwa ng bato. Iyon ang presyo ng kalayaan. Madalas kong aliwin ang sarili ko sa mapanghamak na ngiti ng isang nagwagi na sanay na sa ganito. Ngunit nang lumapag ang eroplano sa Maynila, natigilan ako hanggang sa huminto ang aking hininga na tila hinati ang aking puso. Mula sa Ninoy Aquino International Airport na napakagara, na may mainit na ngiting mabuhay at mga taong nakapila ng maayos na parang umaagos na sapa, lumabas ako patungo sa mataong lungsod sa tabi ng Ilog Pasig. Wala ni isang anino ng pulubi, walang nakalahad na kamay, walang lugami na katawan sa mataong bangketa. Ang aking puso ay napatay ng matalim na pag-iisip na tila hinihiwa ng kutsilyo. Ang Pilipinas ay hindi mas mabuting paraiso, mas tuso lamang itong nagtatago ng mga bakas ng kadiliman ng kahirapan, iyon lamang. Ang ugaling nakatanim na sa akin, ako si William Harris, 70 taong gulang, isang pangalan na madalas nasa top 100. Dinaig ko ang 12 higanteng kumpanya, tulad ng isang mandirigma sa larangan ng negosyo, nagmamay-ari ng isang chain ng mararangyang hotel, beach resorts, at nangungunang kumpanya ng teknolohiya na kumalat sa buong mundo. Hindi ako nagpunta rito para magbakasyon o sa kuryosidad. Una, ang aking anak na babae, si Emily, na may matalinong software, ay ipinadala sa Maynila upang magtatag ng AI Research Center para sa isang multinational corporation. Hindi ako makapaniwala, bakit dito, bakit sa Maynila? Isang lungsod na inilarawan ko bilang magulo, punong-puno ng mga kanal, bangka at masikip na kalsada. Hindi Singapore o Tokyo na pinuri ko. Pangalawa, nais kong mag-imbestiga ng mga pagkakataong bumili ng murang startup at mag-ipon ng lupa sa tabing ilog para palawakin ang aking imperyo ng negosyo. Para sa akin, ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay isang masaganang merkado, ngunit hindi kailanman isang tunay na kalaban tulad ng isang maliit na pyesa sa malaking chessboard. Ngunit nang umandar ang kotse sa express highway, tuwid, at may anino ng mga punong nara at kumikinang na simbahan sa tabing ilog, lumitaw ito tulad ng isang magkasalungat na panaginip. Ang pagkabalisa ay unti-unting lumabo. Ang aking 40 taong paniniwala ay nanginginig sa harap ng simpleng ngiting walang problema na ito. Si Emily ay naghihintay sa akin sa labasan ng mga pasahero. Niyakap ako ng mahigpit ng aking anak na babae. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang kanyang mukha ay mas namumula kaysa sa San Francisco. Ang kanyang makeup ay simple, mas tiwala siya, tila natutunaw sa ritmo ng mga Pilipino. Sabi niya, dumating na si tatay, kalahating pagbati, kalahating pag-alo. Tumango ako, pinanatili ang malamig na boses ng pulong sa boardroom. Ang ganitong pagpapahayag ay magagawa kahit saan, ngunit sa pagtingin sa paligid ng lobby, wala ni isang anino ng pulubi. Sa New York, sigurado akong makakakita ng taong nakaupo na may karatula na gutom, tulungan niyo ako. Dito, ang waiting area ay malinis, mayroon lamang mga pamilya at turista na naghihintay ng kanilang bagahe. Paglabas, ang init ng Hulyo ay nagpapasiklab sa semento. Ang mga taxi ay nakapila ng maayos. Ang pangalan ng sasakyan ay malinaw na ipinapakita sa screen. Ang driver ay nakasuot ng polo shirt, nakangiti at nagbukas ng pinto. Magandang araw po, maligayang pagdating sa Maynila. Napatigil ako na parang nadapa. Sanay ako sa pagkamayamutin sa Manhattan, kung saan sinusuri muna ng driver ang bagahe bago magtanong ng destinasyon. Umandar ang kotse. Ang aircon ay nagbuga ng mahinang amoy ng sampagita. Kinausap ng driver si Emily tungkol sa promosyon ng Grab app. Napakunot noo ako, nagtataka. App dito. Ngunit wala pa rin akong nakikitang naglalahad ng kamay sa parking lot. Sa JFK, sanay ako sa mga taong nakatayo malapit sa pinto. May hawak na lumang Starbucks cup. Umiikot ang kotse sa malawak na highway.
Ang mga puno ng Nara ay nakapila ng tuwid, ang mga karatula ay malinaw. Walang basura, walang slum na inilarawan ko. Nagsimula akong mainis. Gusto kong makahanap ng depekto. Nasaan ang mga walang tirahan? Nasaan ang mga pulubi? Tumingin ako sa labas ng bintana na parang mga ngaso na naghahanap ng biktima. Ngunit ang nakita ko ay mga grupo ng mga estudyante na nagbibisikleta, mag-asawa na naglalakad ng magkahawak kamay. Ang mga coffee shop sa tabi ng kalsada ay may mga batang bisita na nagtatawanan ng malakas. Lumiko ang kotse sa Roxas Boulevard. Ang Manila Bay ay malawak, kulay aqua. Ang mga matataas na glass hotel ay sumasalamin sa sikat ng hapon. Kinalkula ko ang kita sa isip ko. Sanay sa ugaling iyon. Ngunit ang unang nakita ko ay isang matandang babae na inaalalayan ang kanyang apo sa pagtawid sa kalsada. Huminto ang driver para sa kanya, nagpasalamat ang matanda, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kabaitan. Hinigpitan ko ang braso, tumatangging tanggapin ang pagbabago. Ang apartment ni Emily ay nasa isang mataas na gusali sa tabi ng baybayin. Makintab na sahig na kahoy, ang natural na liwanag ay dumadaloy sa malalaking bintana. Mula sa balkonahe, nakita ko ang buong tanawin ng lungsod. Simpleng modernong kasangkapan, TV na nakasabit sa dingding, bukas ang Netflix. Ngumiti si Emily. Inupahan ko ito sa halagang 1,003 lang ng presyo sa Singapore, Tay. Tiningnan ko ang kwarto, hinaplos ang gilid ng mesa. Ang puso ko ay nanginginig ng kakaiba. Sa aking penthouse sa Manhattan, ang nakikita ko lang ay kawalang bahala. Dito, naririnig ko ang mga bata na nagtatawagan sa kalsada. Ang baybayin ay nagdadala ng amoy ng sampagita. Ang ingay ng mga bangka ay parang oyayi. Napaupo ako sa sofa, pilit na pinanghawakan ang aking paniniwala. Kailangan kong makahanap ng katibayan. Hindi maaaring maging ganito kaganda at kaayos ang Pilipinas. Kailangang may lumabas na katotohanan sa isang lugar. Nangyayaing kumain ni Emily ng pansit malabon sa isang maliit na eskinita, tumango ako, kalahating pagsunod sa kanya, kalahating pagmamanman. Bago kami umalis, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay lumulubog sa likod ng dagat. Ang mga ilaw mula sa mga bangka ay kumikislap sa malayo, parang mga naliligaw na bituin. Napakunotno ako. Kung ito ang katotohanan, baka mali ako sa buong buhay ko. Nang tanghaling iyon, hinila ako ni Emily sa isang eskinita, ilang minuto lang ang layo sa baybayin. Tuwang-tuwa ang aking anak na babae. Kailangan mong tikman ang pansit malabon dito sa Maynila, Tay. Mura, pero walang katulad ang lasa. Nagkibit balikat ako, sanay sa 5 biong star restaurant, puting tablecloth at 1,000 na botelya ng wine. Paano ako gugulatin ng isang restaurant sa eskinita sa Pilipinas? Ngunit nang pumasok ako, napatigil ako na parang pinako. Ang lugar ay maliwanag, ang mga kahoy na mesa ay nakaayos ng maayos. Ang mga orchid ay nakasabit sa pinto. Walang amoy kulob na inasahan ko. Ang mga serbidora at serbidor ay nakangiti. Ang kanilang mga mata ay tapat. Iba sa walang laman na tingin ng mga taong walang tirahan sa San Francisco. Doon, nakaupo sila na nakaharang sa pinto ng restaurant na may karatula na, "Gutom, tulungan niyo ako." Dito, wala ni isa. Ang bangketa ay malinis, mayroon lamang mga estudyanteng nakaparada ng bisikleta at nagtatawanan. Medyo nadismaya ako. Ang katibayan na hinihintay ko ay nawala. Nagdala ang serbidora ng isang mangkok ng mainit na pansit malabon. Ang usok ay umaalpas, may amoy ng sarsa ng hipon at sinangag na mani. Ang bawat piraso ay nagpatigil sa akin. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Nagbayad ako ng 100 para sa pasta sa Manhattan, ngunit hindi kailanman nag-iwan ng ganito kalalim na lasa. Ngumiti si Emily. "Sabi ko na sayo, Tay, dito ang ilang mga halaga ay hindi masusukat ng pera. Gusto kong makipagtalo, ngunit abala ang aking bibig sa susunod na kagat. Masarap? Oo, ngunit pagkain lang ito ng masa, hindi ito maihahambing sa world-class fine dining." Pagkasabi ko nito, nakita kong napatigil ang serbidora, ngunit numiti pa rin ng magalang. Bigla kong naunawaan, ang mga salitang iyon ay hindi lamang pagtanggi sa pagkain, kundi pag-atake sa pagmamalaki ng buong kultura. Nang matapos ang tanghalian, kinuha ko ang aking pitaka, ngunit nag-scan si Emily ng QR code sa mesa. Ting,
Tapos sa loob ng ilang segundo, nanlaki ang mata ko. Sa New York, madalas masira ang credit card machine sa mall. Dito, sa isang restaurant sa Eskinita, lahat ay nagbabayad gamit ang wallet app, walang naghihintay ng sukli. Ang lahat ay pumasok at lumabas, matatag ang ulo, puno ng dignidad. Paglabas, ang sikat ng Hulyo ay nagpabaga sa kalsada. Naglakad ako ng mabagal, tumitingin sa paligid. Sa LA, sa harap ng ganitong uri ng pinto ng restaurant, mayroon sana akong nakikitang walang tirahan na nakabalumbon sa isang plastic bag. Dito, wala. Mayroon lamang isang nagtitinda ng gulay at mga tricycle na pawis na pawis. Ngunit ang kanilang mga mata ay kalmado, walang bakas ng pagkamayamutin. Nilunok ko ang aking laway, ang boses sa aking isip ay nagsasabi, "Huwag kang maniwala, baka itinago nila ang mga mahihirap sa isang lugar." Ngunit ang isang malalim na bahagi ng aking puso ay bumulong, o baka iba ang katotohanan. Nang hapon, niyaya ako ni Emily na pumunta sa MOA Bay Area. Tumango ako, ang puso ko ay mahigpit na parang bowstring. Kailangan kong makahanap ng sirang piraso upang kumpirmahin na tama ang aking 40 taong paniniwala. Hindi ko alam, sa tabing dagat na yon, makikita ko ang kadiliman na bumabalot sa liwanag sa unang pagkakataon. Isang pagkagulat na nagpagulo sa akin at lalong nagpatibay sa aking matandang paniniwala. Nang hapong iyon, dinala ako ni Emily sa MOA Bay Area. Ang daanan sa tabi ng Manila Bay ay malawak, parang isang panaginip. Ang mga puno ng palma ay nagbigay ng lilim. Ang araw ay pula at lumulubog sa abot tanaw. Ang kulay aqua na dagat ay dahan-dahang umaagos. Ang lumang simbahan ay kumikinang na parang gintong tore sa malayo. Libu-libong tao ang nagpapahinga, nanonood ng night market. Ang mga ngiti ay banayad. Ang mga bata ay naghahabulan. Ang mga kabataan ay naglalaro ng takraw. Ang mga mag-asawa ay nakahilig sa balikat ng isa't isa, pinapanood ang tanawin. Sa Miami, ang beach ay masikip, malinaw ang dibisyon. Isang bahagi ay nagbabayad para sa mga turista. Ang isang bahagi ay may mga tolda ng mga walang tirahan na nakakabit sa bakod. Dito, wala ni isa. Walang nakaupo, walang lumang tolda na nakaharang sa daan. Tumayo ako ng tahimik. Ang aking mga mata ay nag-e-scan sa karamihan, parang isang detective na naghahanap. Naupo ako sa isang batong upuan. Ang hangin mula sa dagat ay nagdala ng mahinang amoy ng alat. Sa isang sandali, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa aking puso. Sa Central Park, sa ganitong upuan, may lalabas na kamay agad o ang anino ng isang lugami na katawan na nakabalumbon sa mahabang kumot. Dito, ang upuan ay puno ng mga taong nag-uusap, kumakain ng mangga at tumatawa ng malakas. Tumingin ako sa paligid, gusto kong makahanap ng pamilyar na larawan tulad ng Amerika, ngunit wala akong nakita. Ang pagkamayamutin o ang aking mga dekadang paniniwala ay nanginginig dahil lamang sa baybayin na ito. "Anong masasabi mo, Tay?" tanong ni Emily. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang bituin. Sumagot ako ng mabilis na parang pinapawi ang kahinaan sa aking puso. "Maganda, ngunit panlabas lang siguro." Ngumiti ang aking anak na babae, hindi nakipagtalo. Alam niyang kailangan ko ng katibayan bago ako sumuko. Umalis kami sa MOA, naglakad sa tabi ng Roxas Boulevard patungo sa daungan, madilim ang kalangitan. Ang mga ilaw ay kumikislap. Ang salamin sa dagat ay isang mahabang gintong linya. Sa magkabilang panig ng baybayin, ang mga tindahan ay masigla. Ang ingay ng musikang Pinoy ay umalingaw-ngaw. Ang mga tao ay nagtatawagan. Ang ingay ng mga tricycle ay nakapila, parang pulso ng lungsod. Ikinumpara ko ang Manila sa New York City. Ang neon na ilaw ay maliwanag, ngunit sa mga eskinita ay may mga pila ng mga walang tirahan na nakahiga sa karton. Dito, tumingin ako ng paulit-ulit. May mga nagtitinda. May mga bata na tumutulong sa kanilang mga magulang na magligpit ng mga mesa. Ngunit lahat ay nagtatrabaho. Walang nakaupo na nakalahad ang kamay, naghihintay ng barya. Sabi ko sana ang aking opinyon, ngunit biglang nangyari ang isang nakakagulat na imahe. Isang babae ang huminto sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang telepono.
Mula sa likod, isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo ang mabilis na sumugod. Sa isang iglap, yumuko siya, kinuha ang telepono, at naglaho sa karamihan, mahina ang hiyawan. Nagkagulo ang mga tao, 2 o 3 lalaki ang nagmadaling humabol, ngunit ang motorsiklo ay naglaho na parang kidlat. Tumayo ako ng nakatulala. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ito na, ang lamat na hinihintay ko. Alam ko na, bumulong ako, walang lugar na perpekto. May madilim na bahagi kahit saan. Niyakap ni Emily ang babae, tahimik na tinawagan ng pulis. Tiningnan ko ang aking anak na babae at ang daloy ng tao. Ang aking utak ay gumuhit ng isang malinaw na paghahambing. Sa Amerika, ang kahirapan ay hayag na ipinapakita sa pamamagitan ng mga pila ng mga walang tirahan. Dito, ang kahirapan ay nagtatago sa pamamagitan ng biglaang pag-agaw. Ang lipunan ay napakabilis umunlad kaya't ang kahirapan ay pumili ng ibang paraan upang mabuhay. Hindi paglalahad ng kamay, kundi isang kilos na parang anino. Umalis kami sa baybayin sa katahimikan pabalik sa apartment. Napaupo ako sa sofa, nakatingin sa maliwanag na lungsod. Nagbuhos ng tubig si Emily at mahinang nagsalita. Tay, may problema kahit saan. Ngunit huwag mong tanggihan ang lahat ng liwanag dahil lang sa isang madilim na sulok. Hindi ako sumagot. Ang aking ulo ay umaalingaw-ngaw pa rin sa ingay ng motorsiklo at ang pagkawala ng telepono. Naalala ko ang imahe ng modernong paliparan, ang komportableng apartment, ang masikip na baybayin na walang pulubi, at pagkatapos ay ang pag-agaw na dumating upang basagin ang lamat. Hinigpitan ko ang braso sa upuan, pilit na pinanghawakan ang aking paniniwala. Sa likod ng liwanag ay mayroon laging anino. Hindi naiiba ang Pilipinas. Nang gabing iyon, niyaya ako ni Emily na pumunta sa isang rooftop bar sa Makati. Napakunot noo ako. Sanay sa pag-inom sa mga rooftop bar sa New York at Las Vegas, kung saan ang cocktail ay kasing presyo ng isang marangyang pagkain. Hindi ako naniwala na ang Maynila sa tabi ng dagat ay magpapamangha sa akin. Dahan-dahang umakyat ang elevator, ang hangin sa gabi ay humihip, bumukas ang pinto, ang lungsod ay malawak sa harap ko, ang Manila Bay ay kumikinang, ang lumang simbahan ay nakabaluktot na parang gintong dragon. Sa malayo, ang dagat ay madilim, may mga ilaw na kumikinang mula sa mga bangka. Napahinto ako ng hininga, kahit gusto kong tanggihan, kailangan kong aminin. Ang tanawin na ito ay hindi mas mababa sa pinagmamalaki ko sa aking mga kaibigang bilyonaryo. Nag-order si Emily ng mocktail habang pumili ako ng red wine. Ang waiter ay nagbuhos ng propesyonal, ang kanyang mga kamay ay maayos tulad ng sa Manhattan. Pinaikot ko ang baso. Ang liwanag ay sumasalamin sa mahabang pulang linya sa salamin. Sa ibaba, ang mga kotse sa tulay ay dumadaloy ng maayos. Ang mga ilaw ay parang bulalakaw. Nagsimula akong makaramdam ng pag-iisa na tila naliligaw sa espasyo. Kung titingnan ko mula sa itaas, ang liwanag ay laging nahahaluan ng madilim na anino. Ang mga tolda ng mga walang tirahan ay nakapila. Ang mga grupo ng mga tao ay nakapalibot sa portable gas stove, nakabalumbon ang kanilang katawan bago ang mararangyang hotel. Dito, gaano man ako katagal tumingin, wala akong makita. Naghintay ako na makahanap ng bubong kung saan may taong nakabalumbon sa kumot, ngunit ang nakita ko lang ay mga tindahan na maliwanag, mga bata na tumutulong sa kanilang mga magulang na magligpit ng mga upuan, na tila ang buhay ay umaagos ng walang humpay. Nalito ako. Sa Amerika, sila ay nagpapalimos. Dito, sila ay nagtatrabaho. Ang pagkakaiba ay nagpaupo sa akin ng hindi mapakali, na tila ako ay inalog. Maganda, di ba tay? Sumandal si Emily sa rehas. Ang hangin ay nagpalipad ng kanyang buhok. Nagkibit balikat ako. Oo, maganda. Ngunit mas peke ito, parang isang kalasag upang protektahan ang aking isip. Hindi nakipagtalo si Emily. Ngumiti lang siya ng mahina, na tila alam niyang hindi pa ako handang tanggapin. Sa paligid namin, ang mga batang Pilipino ay nakasuot ng simpleng elegante, nag-uusap sa matatas na Ingles tungkol sa AI apps, data mining, at startup funding. Napakunot noo ako. Akala ko, ang mga Pilipino ay sanay sa murang paggawa, ngunit dito, sa matataas na bar,
Nag-uusap sila ng world-class na teknolohiya. Ang aking puso ay nagtanong ng isang nakakainis na tanong. Mali ba ang pananaw ko o ito ba ay maskara lamang para sa mga mapalad? Ininom ko ang aking baso, nakatingin sa maliwanag na lungsod. Sa isang iglap, naramdaman kong nakatayo ako sa isang transparent na salamin. Ang liwanag ay maganda at kumalat, ngunit sa ilalim ng aking mga paa ay isang madilim na walang laman na naghihintay na lamunin ako. Alam ko, sa sandaling magkamali ako, lalabas ang madilim na anino tulad ng pag-agaw kaninang hapon. Hinawakan ni Emily ang aking balikat. Bukas, gusto kitang dalhin upang bisitahin ang isang ordinaryong pamilya, Tay. Hindi rooftop bar, hindi mataas na apartment. Doon, makikita mo ang isa pang panig ng Pilipinas. Tumawa ako ng mapanghamak. Paano mababago ng isang maliit na bahay ang pananaw ko? Napakasimple. Hindi sumagot ang aking anak na babae. Tumingin lang siya ng diretsyo. Ang kanyang ngiti ay kalmado na parang tubig. Dinala kami ng elevator pababa. Ang musika ay kumupas, naiwan ang hangin sa gabi na humihip sa aking kwelyo. Paglabas sa kalsada, tumingala ako sa maliwanag na gusali. Tinanong ang sarili ko, sa likod ng mga ilaw na ito, mayroon bang nanginginig, naghahanap ng matutulugan? Ang hindi makita ay hindi nangangahulugang wala. Ang pag-iisip na iyon ay kumapit tulad ng pain reliever na kumakain. Sanay ako sa Michelin-starred restaurant at puting tablecloth. Ngunit ngayong gabi, dinala ako ni Emily sa isang maliit na eskinita sa Tondo, malapit sa tulay. Ang daanan ay kasya lang sa 2 motorsiklo na magkakalayo. Sa magkabilang panig, ang mga tatlang palapag na bahay ay nakapila ng maayos. Ang mga pinto ay nakabukas. Ang ingay ng mga kaldero na nagbabanggaan ay parang hininga ng buong komunidad, mahina ngunit pare-pareho. Umakyat ako sa hagdanan ng isang mapusyaw na berdeng bahay. Ang amoy ng maasim at maanghang na sinigang ay bumati sa akin bago ang hello. Magandang gabi po, tuloy po kayo. Isang lalaki ang naglahad ng kanyang magaspang na kamay, parang isang mangingisda. Siya si Mang Tomas, nagtatrabaho sa daungan ng Ilog Pasig. Ang kanyang ina ay naghihiwa ng gulay. Ang kanyang asawa ay nagtataboy ng sabaw. Ang 2 bata ay naghuhugas ng kamay, tumatawa ng mahina parang mga ibon sa umaga. Tumayo ako ng nahihiya sa harap ng tumpok ng tsinelas na nakapila sa pinto. Senyales ni Emily. Hinubad ko ang aking sapatos at nagsuot ng tsinelas na saktong-sakto sa akin na tila matagal na nila akong hinihintay. Ang hapunan ay inihanda sa isang simpleng kahoy na mesa. Isang mangkok ng pulang sinigang, isang plato ng dilaw na pansit, isang mangkok ng berdeng laing. Ang bawat ulam ay parang isang maikling kwento. Sanay ako sa lasa ng mantikilya at komplikadong sarsa ng fine dining. Dito, ito ay simple ngunit kakaiba ang yaman. Tumikim ako ng hipon, maasim at matamis, na bumabalot sa aking dila. Bigla, kumain ako ng napakabilis. Ngumiti ng banayad si Aling Nena. Dahan-dahan lang, nak. Lasapin mo, tumango ako, nahihiya na parang batang pinagsabihan. Habang kumakain, tumingin ako sa paligid. Walang sinuman ang naglilibot sa harap ng pinto. Sa Manhattan, kailangan kong umupa ng gwardya upang pigilan ang mga walang tirahan na humihingi ng pera mula sa mga bisita. Dito, ang eskinita ay makitid, ang mga bahay ay magkakalapit, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang ingay ng mga plato at tawagan. Nagtataka ako, tanong ko, ayon sa aking ugali sa pag-iimbestiga. Maraming araw na akong naglalakad, hindi ako masyadong nakakakita ng mga pulubi. Naglagay si Mang Tomas ng hipon sa aking plato. Minsan, may mga taong nahihirapan, ngunit alam ng lahat sa lugar na ito. Ang sinumang nagkukulang, tumutulong kami upang walang sinuman ang kailangang lumabas sa kalsada at maglahad ng kamay, sabi niya ng mahina, parang isang ordinaryong bagay. Ngunit ang mga salitang iyon ay mabigat sa aking puso. Sa mundo na kinalakhan ko, iyon ay isang personal na pagpipilian. Ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad sa sarili. Naglagay ng bagong sausawang mangkok si Aling Nena. Ang kanyang boses ay malambing. Maganda ang kalayaan, ngunit kung gutom, kailangan niyang gumapang. Dito, hindi namin hinahayaang gumapang ang sinuman. Hindi ito isang pilosopiya, kwento lang ng kapitbahay. Ngunit ang mga salitang iyon
ay tumusok sa madilim na sulok na matagal ko nang itinago. Maya-maya, nagdala ang bahay ng isang plato ng leche flan. Maraming isda ang nakuha ng bangka ngayon. Ipinagdiriwang namin ang buong eskinita. Ngumiti siya ng maliwanag, parang araw sa hapon. Tumayo ako, tumango. Naging masarap ba sa panlasa mo, Mr. Americano? Tanong niya. Sumagot ako sa Filipino na natutunan ko kay Emily. Napakasarap. Tumawa ang buong mesa. Ang ingay na yon ay hindi nagpaliit o nagpalaki sa sinuman. Inilagay ako nito sa parehong antas nila. Ang bisita ay hindi isang pitaka. Habang umagos ang pagkain, nagkuwento si Aling Nena tungkol sa mga bata na nag-aaral lumangoy. Nagkuwento ang kanyang anak na lalaki tungkol sa ugali ng kanyang ina na magbahagi ng pagkain sa mga kapitbahay. Tinanong ni Emily ang tungkol sa bagong daungan. Tinanong ko kung kailan dumating ang truck ng basura. Ang bawat kuwento ay parang isang thread na nag-uugnay sa taong ito sa taong iyon ng mahigpit. Tumingin ako sa pinto ulit. Wala pa ring nakaupo na nakalahad ang kamay. Kung sa San Francisco, sa sandaling buksan mo ang pinto ng restaurant, lalabas agad ang anino ng lungsod. Dito, ang mga tao ay hindi nagiging anino na tila may liwanag na nagmumula sa loob. May masamang ugali ako. Kapag malapit na akong bumigay, lalo akong nagiging matigas. Ngunit ang lungsod na ito ay may pag-agaw pa rin, sabi ko ng matigas. Nakita ko mismo kahapon. Huminto ang kapaligiran. Sandali, tumango si Mang Tomas. Oo. Ang malaking lungsod ay may mabuti at masama. Ang mga bata na hindi pa natututo ay madaling magkamali. Ngunit sa aming eskinita, alam ng lahat kami ay nagtutulungan upang magpaalala. Hindi lahat ng mahirap ay kailangang mang-agaw. Ang salitang magpaalala ay umalingaw-ngaw, mainit na parang kamay ng matanda na humahaplos sa likod ng bata. Sa aking mundo, ang pagpapaalala ay trabaho ng pulis, bilangguan at korte. Dito, ito ay parang trabaho ng kapitbahay, parang isang hindi nakikitang lubid. Pagkatapos ng pagkain, niyaya ako ni Aling Nena na umupo sa labas ng bahay, uminom ng tsaa. Ang hangin mula sa dagat ay nagdala ng mahinang amoy ng alat. Ang eskinita ay naging isang mahabang living room. Ang bahay na ito ay tumawag sa bahay na iyon. Ang mga tasa ng tsaa ay ipinagpalit. Ang mga bata ay naglalaro, nakangiti. Walang sinuman ang naiwan. Naalala ko ang aking penthouse. Ang makapal na dingding na salamin, ang malambot na alpombra, ang aircon na tahimik na parang koton na nakasuksok sa tainga. Ang bawat isa ay parang isang nag-iisang planeta sa isang malamig na universo. Dito, lahat ay umiikot sa isang hindi nakikitang araw. Gusto mo ba ng ganitong buhay, Mr. Harris? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang dila ay medyo nalito sa aking pangalan. Inihanda ko ang aking sarili na sumagot tulad ng isang nagwagi, sanay sa privacy, masikip na schedule at mataas na pananaw. Ngunit ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan, nagbigay daan sa ibang tanong. Paano kung may mawalan ng trabaho sa eskinita? Nagkibit-balikat si Mang Tomas habang humihigop ng tsaa. Ang sinumang walang ginagawa ay tumutulong na maghanap ng trabaho. Ang sinumang may pagkain ay nagbabahagi. Ang mga malalapit na kamag-anak ay tumutulong upang walang sinuman ang magugutom o walang matutulugan. Ang kanyang mga mata ay hindi mapagmalaki. Sinasalamin lang niya ito na parang isang katutubong awit na matagal nang inaawit. Tiningnan ko si Emily. Ang aking anak na babae ay nakangiti. Naghihintay ng sandaling ito. Alam niyang kinasusuklaman ko ang murang romansa. Hindi niya sinabi. Nakikita mo ba, Tay? Ang Pilipinas ay mabuti. Hinayaan niya ang mga Pilipino na magsalita sa pamamagitan ng pagkain at pag-upo sa labas ng bahay. Ang pagtango habang humihip ang hangin. Kinamumuhian kong tanggapin, ngunit ang aking puso ay tumitibok sa isang kakaibang ritmo. Hindi ang ritmo ng pananabik, hindi ang ritmo ng mapagmataas na tagumpay, ngunit ang ritmo ng isang taong nabuhay sa isang saradong silid ng napakatagal. Nang tumayo ako upang magpaalam, nagbigay si Aling Nena ng isang maliit na bag ng pinatuyong mangga. Bumalik kayo ulit sa susunod, sabi niya. Ibinuka ko ang aking bibig upang magpasalamat sa Filipino, ngunit natigil, nagtawanan ulit ang buong bahay. Ang ingay na iyon ay naghatid sa akin hanggang sa dulo ng eskinita. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng kape. Lumingon ako,
Ang mga bintana ay nakabukas pa rin, maliwanag, hindi nakakandado, na tila takot sa labas ng mundo. Magkasama sila, may tao sa likod, may tao sa harap. Sa daan pabalik, tahimik ako. Ang lungsod ay maliwanag, ngunit hindi na nakakasilaw, na tila ang aking mga mata ay nasanay na sa liwanag. Wala akong nakitang kamay na nakalahad sa Union Square o sa malamig na bubong ng New York mula hapon hanggang gabi. Sa halip na kamay na nakalahad, may nagbahagi ng pagkain, isang tasa ng tubig, tumulong sa isang bata na nadapa sa hagdanan. Dati, naniniwala ako na ang kayamanan ay isang numero sa balanse ng sheet. Ngayong gabi, ang kayamanan ay isang bahay na kasya ang maraming tao na umupo. Ayos ka lang ba, Tay? Mahinang tanong ni Emily. Tumango ako. Ang aking likod ay mas magaan. Gusto kong magpasalamat sa kanya sa paghila sa akin mula sa aking sariling salamin na kulungan, ngunit hindi pa rin ako makapagsalita. Tiningnan ko lang ang madilim na dagat. Ang mga ilaw ng bangka ay parang mga tuldok sa isang mahabang pangungusap. Bago matulog, binuksan ko ang balkonahe. Ang hangin ay nagdala ng ingay ng tawanan mula sa ibaba. Tumayo ako ng matagal, inilagay ang aking kamay sa malamig na gilid ng salamin. Sa dilim, bumalik ang matandang tanong, ngunit hindi na matalim. Nasaan ang mga pulubi? Sa unang pagkakataon, sa halip na maghanap ng magkasalungat na sagot, gusto kong makinig. Kinaumagahan, niyaya ako ni Emily na pumunta sa Luneta Park upang magpakain ng mga ibon. Sabi niya, doon, makikita ko ang isa pang uri ng kayamanan. Hindi ako naniwala sa mga walang laman na pangako, ngunit kakaiba, na tila sa gabing iyon, naghihintay ako ng bukang liwayway. Ginising ako ni Emily ng maaga. Hindi ako sanay na gumising bago sumikat ang araw. Sa edad na 70, iningatan ko ang bawat minuto ng pagtulog na parang ginto, ngunit iginiit ng aking anak na babae. Kailangan mong pumunta sa Luneta, Tay. Maiintindihan mo. Nagtaksi kami patungo sa parke. Ang kalangitan ay maulap pa rin. Ang maliit na alon ay humahampas sa baybayin, parang isang paanyaya. Pagbaba ko, napatigil ako. Libu-libong kalapati ang bumalot sa malawak na espasyo, nakapila sa gilid ng bubong, nagtipon sa isang pilak na kawan. Ang mga tao ay may dalang mais at bigas sa mahabang pila. Ang mga ibon ay sumugod, lumipad ng malakas. Ang mga bata ay tumakbo sa gitna ng kawan. Ang kanilang mga tawanan ay malinaw, nilulunod ang ingay ng alon. Tumingala ako. Ang mga lolo at lola ay nagpa-tai chi ng dahan-dahan, parang umaagos na tubig. Ang mga grupo ng mga babae ay naglalakad sa paligid ng parke, may hawak na termos ng tsaa. Ang mga kabataan ay naglalaro ng sepak-takraw, masikip ngunit walang ingay. Ang aking puso ay biglang nagtanong, saan nagpunta ang mga mahihirap at mahihina sa ganitong lugar? Bakit wala akong nakikitang naglalahad ng kamay? Sa San Francisco, saan man ako maglakad sa umaga, makakakita ako ng mga pila ng mga tolda at basurahan. Ang mga bata ay hindi kailanman lumapit. Dito, hinayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak na tumakbo sa gitna ng mga ibon. Napunta ako sa pagtanggap. Ang larawang iyon ay mahirap hanapin kahit sa pinakamayayamang lungsod. Bumili si Emily ng isang bag ng mais at isinuksok sa aking kamay. Subukan mo, Tay. Nag-alinlangan ako at pagkatapos ay nilahad ko ang aking kamay. Sumugod ang mga ibon, ang mga pakpak ay humaplos sa aking braso, malamig. Ang kakaibang hawakan ay nagpatawa sa akin. Isang taos-pusong tawa na matagal nang hindi ko narinig. Isang batang lalaki ang tumakbo papalapit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, "Hello, Lolo," at hinawakan ang aking kamay upang magdagdag ng mais. Tumingin ako sa ibaba. Ang aking puso ay kumirot. Sa Amerika, ang mga bata sa kanyang edad ay tinuturuan na huwag makipag-usap sa mga estranghero. Dito, binati nila ako, hinila ako sa laro. Tinanong ko si Emily, bakit walang mga pulubi sa parke? Sa Central Park, hindi ko sila maiiwasan tuwing umaga. Nagkibit balikat si Emily. Dito, kung may nahihirapan, alam ng mga kapitbahay. Hindi pinapayagan ng komunidad na lumabas sa kalsada. Nagbabahagi kami ng kaunti. Walang sino man ang naghihintay ng awa. Tahimik ako. Gusto kong makipagtalo. Panlabas lang. Ngunit isang matanda ang lumapit, nagbigay ng isang maliit na bag ng tsaa. Ang bisita ay may regalo.
Dito, hindi namin hinahayaang umalis na walang dala ang bisita. Kinuha ko ang bag, ang aking puso ay bumagal. Sa Amerika, pagkatapos ng mga taon, hindi naaalala ng mga kapitbahay ang aking pangalan. Ang regalo ay isang kontrata ng lease. Dito, ang maliit na bag ng tsaa ay nagparamdam sa akin na ako ay bahagi mas mahalaga kaysa sa tinambay 1,000 na botelya ng wine sa isang business party. Sumikat na ang araw, kumalat ang kawan ng mga ibon. Naupo ako sa batong upuan, nakatingin sa dagat na kumikinang. Ang aking ulo ay nakakapit pa rin sa paniniwala. Kailangang may mga mahihirap sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Ngunit ang isa pang boses ay bumulong. O baka ang kahirapan dito ay nagiging paggawa, pagbabahaginan, pagkakaisa. Ako ay nasa isang kakaibang bangungot ng pagkakasalungatan. Sa daan pabalik, mahinang nagsalita si Emily. Tay, hindi ko inaasahan na magbabago ka agad. Gusto ko lang na makita mo ang katotohanan. Lumingon ako, hindi sumagot. Ngunit sa aking isip, ang aking lumang paniniwala ay hindi na matigas na parang bato. Ito ay nababasag, bawat thread ay lumuluwag sa ilalim ng mga pakpak ng ibon at ang malinaw na tawanan ng mga bata. Nang hapong iyon, nagpasya akong maglakad mag-isa. May pulong si Emily sa sentro ng lungsod. Pinayuhan niya akong magpahinga, ngunit ayoko nang mag-guide. Kailangan kong imbestigahan sa aking sarili, maghanap ng katibayan upang kumpirmahin ang katotohanan. Hindi maaaring maging pink ang buong lungsod na ito. Sa nakita ko sa loob ng maraming araw, naglakad ako sa malawak na kalsada sa tabi ng dagat. Ang araw ay nakahilig, nagbigay ng kulay kahel sa mga matataas na hotel at mga puno ng palma. Ang ingay ng alon ay humalo sa tunog ng busina, lumilikha ng kakaibang ritmo. Sinilip ko ang maliit na eskinita. Wala pa ring nakabalumbon, naglalahad ng kamay. Mayroon lamang mga tindahan, mga bata na naglalaro, mga lolo at lola na umiinom ng tsaa sa labas ng bahay. Naiinis ako, parang isang mangangaso na hindi mahanap ang biktima. Huminto ako sa isang coffee shop sa tabi ng kalsada. Mga berdeng plastic na upuan ang nakapila ng magkatabi. Nag-order ako ng malamig na kape. Sinabi ni Emily na subukan ko. Ang may-ari ng tindahan, isang payat na lalaki sa kanyang 40s, ang kanyang mga mata ay maliwanag, nagdala ng tasa at nagtanong ng may pag-usisa. Galing kayo sa Amerika, sir? Tumango ako. Umupo siya sa tabi ko, parang isang matandang kaibigan. Nag-usap kami. Nagtanong ako ng diretsyo. Bakit ako naglalakad ng maraming araw, hindi ako masyadong nakakakita ng mga pulubi? Sa amin, puno ng mga walang tirahan ang mga parke at istasyon ng tren. Ngumiti siya ng malungkot. May mga mahihirap din dito, ngunit kilala namin ang lahat. Ang sinumang nahihirapan, tinutulungan ng ibang bahay. Ang mga mayayaman ay may pera, ngunit hindi namin pinapayagan ang sinuman na umupo sa tabi ng kalsada. Kung grabe ang hirap, ang mga volunteer group ay nagpapakain ng lugaw at bigas. May pag-asa pa rin ang mga mahihirap, kaya't hindi sila masyadong humihingi ng barya. Humigop ako ng kape. Ang mapait na lasa na may matamis na gatas ay kumagat sa aking dila, ngunit nag-iwan ng isang nakakalamig na lasa. Naalala ko ang mga kapitbahayan sa Los Angeles kung saan kailangang maglagay ng bakod ang gobyerno upang maiwasan ang pagdagsa ng mga walang tirahan. Doon, ang mga mata ay walang laman. Dito, ang mga mata ay puno ng pagkakaisa. Gusto kong makipagtalo, ngunit ang katwiran sa aking ulo ay natunaw, parang usok ng kape. Umalis ako sa tindahan at tumawag ng Grab. Ang driver, isang payat na lalaki sa kanyang 40s, ay ngumiti ng magalang, alam niyang Amerikano ako. Tuwang-tuwa siyang nagkuwento. Dati, siya ay isang factory worker sa isang kumpanya ng kotse. Nagmamaneho ako ng ganitong kotse araw-araw. Sapat na para buhayin ang aking asawa at mapag-aral ang aking anak. Tanong ko, nangaagaw ba kayo? Oo, ngunit pinangangalagaan ako ng kumpanya. Nakakapagod. Oo, ngunit mas mabuti kaysa sa nakaupo lang. Sa kabutihang palad, lahat ng tao sa aking eskinita ay mabait. Kung minsan, kakaunti ang kotse, nagbabahagi ng pagkain ang mga kapitbahay. Walang nagpapabaya sa sinuman. Ang aking puso ay kumirot. Sa aking ulo, ang kahirapan ay nauugnay sa pagpapabaya. Dito, ang kahirapan
ay nauugnay sa kamay na nakalahad mula sa tabi parang isang lubid. Huminto ang kotse. Nagpatuloy ako sa paglalakad, dumaan sa isang maliit na intersection. Isang estudyanteng babae na nakasuot ng uniforme ng coffee shop ang nakatayo, naglilinis ng karatula ng tindahan. Nakita niya akong naglalakad ng mabagal, ngumiti siya at bumati. Tinanong ko ng pabiro, "Bakit ka nag-aaral at nagtatrabaho pa rin?" Sumagot siya ng matata sa Ingles. "Naghahanap ako ng pera para sa matrikula, sir. Mahal ang Maynila, ngunit kung masipag, makakaya. Ganyan din ang aking mga kaibigan. Tinutulungan namin ang aming sarili, ngunit hindi nag-iisa." At idinagdag niya, "Lahat kami ay natatakot sa pag-agaw, ngunit naghahanda kami." Ang lungsod na ito ay malupit. Tinuturuan kami na maging matatag. Ang kanyang boses ay malinaw, ang kanyang mga mata ay maliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Tumango ako. Naalala ko ang mga teenager sa Amerika na sumusuko sa isang beses na pagkakamali. Dito, tiningnan nila ang pagkakamali bilang isang aral, parang isang lotus na lumulutang sa tubig, lumubog ang gabi. Naupo ako sa isang plastik na upuan sa labas ng tindahan, humihigop ng malamig na kape, alampungtong lang. Nagkuwento ang may-ari ng tindahan. Minsan, nagkasakit ng malubha ang isang kapitbahay. Nagtulungan ang komunidad na maghanap ng pera para sa ospital. Kung walang trabaho, nagpapalitan ng mga kapitbahay sa paggawa ng pagkain. Sabi niya ng mahina, parang hininga. Dito, ang mga kapitbahay ay parang pamilya, kaya't hindi ka masyadong makakakita ng mga pulubi sa tabi ng kalsada. Sa unang pagkakataon, ang sagot ay lumitaw ng malinaw, hindi kailangang ayusin. Mas kaunti ang mga pulubi sa Pilipinas, hindi dahil mas mayaman ito, kundi dahil hindi sila nagpapabaya sa isa't isa. Ang pag-unawa na iyon ay parang isang matalim na karayom na tumusok sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Ang bahagi na matigas pagkatapos ng mga taon ng pamumuhay sa isang lipunan na nagtataas ng ulo, hindi lumilingon. Alam ko, ang sandali ng pagharap ay paparating. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, natakot ako. Natakot ako na kung tatanggapin ko, kailangan kong gibain ang pader ng paniniwala na itinayo ko sa loob ng 40 taon. Nang hapong iyon, dinala ako ni Emily sa isang maliit na eskinita sa Tondo. Ang daanan ay may semento. Sapat lang para makadaan ang 2 motorsiklo. Ang mga bahay ay nakapila ng magkatabi. Ang mga pinto ay nakabukas. Ang tawanan ng mga bata ay malakas. Parang isang choir. Nagtataka ako. Sigurado ka bang ito ang bahay ng kaibigan mo? Hindi isang marangyang hotel o kondo? Tumango si Emily. Oo, Tay. Dito, makikita mo ang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Huminto kami sa harap ng isang 3 palapag na bahay, kulay mapusyaw na dilaw. Ang kahoy na pinto ay nakabukas ng malawak. Sa loob, masigla, ang ingay ng mga tao ay umalingaw-ngaw. Naramdaman kong pumasok ako sa ibang mundo. Isang lolo, puti ang buhok, nakaupo sa isang upuang wicker, nakangiti ng maluwag na parang crescent moon. 2 apo ang naghahabulan ng plastik na kotse. Isang mag-asawang nasa gitna ng edad ang abala sa kusina. Ang amoy ng pritong bawang ay umalingasaw. Ang kaibigan ni Emily ay lumapit, hinawakan ang aking kamay, matibay ang braso. Magandang gabi po, Mr. Harris. Tuloy po kayo. Nagsalita siya ng Ingles ng mabagal, ngunit ang kanyang mga mata ay tapat, mas mainit kaysa sa isang marangyang seremonya. Umupo ako sa isang kahoy na mesa. Mainit na tsaa, ang plato ng prutas ay umaapaw. Walang sino man ang nailang dahil sa dayuhang bisita. Nag-usap sila ng natural. Tinanong nila kung gaano na ako katagal sa Pilipinas, kung gusto ko ba ang sinigang. Habang humihigop ng tsaa, napansin ko ang sikreto na hinahanap ko sa loob ng maraming araw. Narito ito. Ang pamilya, 3 henerasyon, ay nakatira ng magkasama, nagbabahagi ng pagkain, tawanan, at pasanin. Sa Amerika, ang mga bata ay umaalis kapag matanda na. Ang mga magulang ay pumapasok sa retirement home. Ang bawat isa ay parang isang nag-iisang planeta sa isang malamig na universo. Dito, sila ay magkakaugnay, parang isang galaxy sa paligid ng isang sentro. Bakit hindi kayo maghiwalay para mas komportable? Tanong ko. Tumawa ang lolo. Dito,
Maraming pamilya ang pinipiling manatili ng magkasama. Ang lolo't lola ay nagbabantay ng mga apo. Ang mga magulang ay nagtatrabaho. Ang mga bata ay lumalaki sa yakap ng pamilya. Nagbabahagi kami ng pasanin, kaya't walang sino man ang may iwan. Dahan-dahang idinagdag ng lolo. Noong una, mahirap kami. Nagbabahagi ang mga kapitbahay ng kamote. Ngayon, mas maayos, ngunit ang ugali na iyon ay nananatili. Hindi namin pinapayagan ang sinuman na lumabas sa kalsada. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpahirap sa akin. Naalala ko ang mga kalsada ng San Francisco. Ang mga walang tirahan ay nakabalumbon sa ilalim ng bubong. Ang mga tao ay naglalakad, parang sila ay hindi nakikita. Dati, naniniwala ako na iyon ay personal na pagpipilian, ang presyo ng kalayaan. Ngunit dito, nagsimula akong magtanong, ang tunay na kalayaan ba ay nangangahulugang pagpapabaya? Ang hapunan ay parang isang katutubong awit. Ang ingay ng pagluluto, ang masayang tawanan ng mga bata. Nagkuwento ang lolo tungkol sa digmaan. Nagpaalala ang lola sa mga apo na kumain ng mas maraming gulay. Naupo ako sa gitna ng ingay, kakaiba ang pakiramdam ng kawalan. Sa buong buhay ko sa marangyang penthouse, hindi ko kailanman naramdaman ang simpleng init na ito. Naglabas ang isang kapitbahay ng kutsinta at kumatok sa pinto. May bisita kayo. Makikisaya kami. Ngumiti siya ng banayad. Tumayo ako ng hindi mapakali. Sa Amerika, hindi naaalala ng mga kapitbahay ang aking pangalan. Ang buong mesa ay tumawa ng malakas, parang isang hindi kapanipaniwalang kwento. Pagkatapos ng pagkain, dinala ako ng lolo sa balkonahe sa palapag. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa eskinita. Ang mga bata ay naglalaro pa rin. Ang mga matatanda ay nag-uusap pa rin, na tila ang buhay ay hindi kailanman humihinto. Sabi ng lolo, dito, kung may nahihirapan, tumutulong ang ibang bahay. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka masyadong nakakakita ng mga pulubi. Ang kanyang boses ay kalmado, parang isang likas na batas. Ang araw ay sumikat. Napatigil ako. Hinahanap ko ang katibayan upang protektahan ang aking paniniwala. At ngayon, ito ay nabasag. Ang sagot ay wala sa maliwanag na kalsada o rooftop bar, kundi dito sa trahenerasyong bahay, ang hindi nakikitang pagkakaisa na hindi ko kailanman nakilala. Sa daan pabalik, tumingin sa akin si Emily, ang kanyang mga mata ay nag-e-escaine. Anong tingin mo, Tay? Hindi ako sumagot agad. Ang puso ko ay nanginginig sa pagitan ng panghihinayang at paggising. Panghihinayang sa paggamit ng buong buhay ko sa paniniwala sa isang malamig na lipunan. Paggising dahil baka natagpuan ko ang sagot sa tanong na dinala ko mula noong unang araw. Bakit mas kaunti ang mga pulubi sa Pilipinas kaysa sa Amerika? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mataas na apartment ni Emily, ang transparent na salamin ay nagpatingkad sa Maynila. Ang mga ilaw ng kotse ay patuloy, ang ingay ay malayo, parang pulso ng lungsod na hindi natutulog. Naupo ako sa tabi ng bintana, ang baso ng red wine sa mesa. Ang liwanag ay sumasalamin sa isang mahabang pulang linya sa salamin. Naalala ko ang hapunan sa 3 henerasyong bahay, ang masayang tawanan ng mga bata, ang mga matatanda na nagkuwento. Ang kapitbahay na kumatok upang magdala ng kutsinta, ang mga mata ng lolo na hindi nagpapahintulot sa sinuman na lumabas sa kalsada. Ang salitang iyon ay umikot, humampas sa paniniwala na matagal ko nang niyakap. Sa Amerika, tinatawag namin itong kalayaan, tagumpay na nagtataas ng ulo, pagkabigo na nagdadala ng sariling pasanin. Ang lipunan ay nagpo-promote ng kompetisyon at pagkamalikhain, ngunit pinapabayaan ang mga mahihina. Dati, naniniwala ako na iyon ang pinakamahusay na modelo. Kinumpirma ng Amerika bilang isang superpower. Ngunit mula sa bintana na ito, nakikita ko ang mga taong kalmado sa ilalim ng dilaw na ilaw. Ang isang matalim na tanong, ang sibilisasyon ba ay sinusukat sa GDP, teknolohiya, o sinusukat sa paraan ng pagprotekta ng tao sa isa't isa? Hindi nagpapahintulot na bumagsak. Naalala ko ang mga kalsada ng San Francisco. Ang mga tolda ng mga walang tirahan ay parang mahabang sugat. Dumaan ako ng 1,000 beses, minsan umiiwas, minsan nagtatapon ng barya, nagpapakalma sa sarili.
Hindi ko kailanman inisip na umupo at makinig sa kanilang kuwento. Sinabi ko sa sarili ko na iyon ang kanilang pagpipilian. Ngunit nang marinig ko ang Pilipino na nagsasabi, hindi namin pinapayagan ang sinuman na umupo sa tabi ng kalsada. Ang pagdadahilan na iyon ay malupit. Nagtalo ang aking ulo. Ang pamilyar na boses ay nagsasabi ng malakas. Huwag kang tanga, panlabas lang ito. Makikita mo ang kadiliman. Huwag mong iwanan ang lahat ng paniniwala mo dahil sa isang sandali. Ngunit ang isa pang boses, mas malalim, mas matiyaga, ay bumulong. Nakita mo na, hindi sila mayaman tulad ng Amerika, ngunit hindi sila nagpapabaya sa isa't isa. Hindi ba iyan isa pang uri ng kayamanan? Tumayo ako, binuksan ang balkonahe. Ang hangin mula sa dagat ay humihip. Ang amoy ng alat ay malayo. Ang lumang simbahan ay kumikinang na parang gintong tore. Naalala ko si Mang Tomas na nagkuwento, walang trabaho, ang komunidad ay tumutulong sa pagkain, tumutulong sa pera. Subukan kong isipin sa New York, ang mga kapitbahay ay tumutulong sa isang taong walang trabaho. Imposible iyon. Doon, hindi man lang nila naaalala ang pangalan ng isa't isa. Bigla kong naalala ang aking kabataan. Ang aking lolo ay lumaban sa World War II. Bumalik na may madilim na kwento, hanggang sa buong pagtanda ko ay dinala ko ang imahe ng isang wasak at hinamak na Pilipinas. Ang magkasalungat na impormasyon, at ngayon, nakaupo ako sa gitna ng maliwanag na lungsod. Ang aking puso ay nanginginig, parang nakatingin sa salamin at nakikita ang ibang mukha. Bumalik si Emily ng gabi. Nakita akong gising, umupo sa tabi ko, nagbigay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa halip na wine. Nakita mo na, di ba, Tay? Hindi sila kasing yaman ng Amerika, ngunit mayroon silang ibang uri ng kaligayahan. Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko ang aking anak na babae. Naalala ko ang araw na nagpasya siyang magtrabaho sa Pilipinas. Halos magalit ako. Maninirahan ka ba sa isang bahay na kahoy? Ngayon, ako ang taong natututo ng pinakamalaking aral sa buhay. Buntong hininga ako. Baka mali ako, ngunit mahirap tanggapin. Buong buhay ko, naniwala ako sa sistema. Kung iiwan ko, ano ang matitira sa akin? Hinawakan ni Emily ang aking kamay. Ngumiti siya. Ang katotohanan ang matitira sa iyo, Tay. At ang katotohanan ay nagpapalaya. Hindi ito nagkukulong. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na humampas sa akin. Naupo ako ng matagal. Ang aking puso ay nanginginig sa mga damdamin na walang pangalan. Kalahating gusto kong panghawakan ang pader ng pagmamataas, kalahating uhaw na bitawan, gumaan na parang tawanan ng bata sa gitna ng kawan ng ibon kaninang umaga. Nang umasa ako, ang imahe ay nag-overlap. Ang masikip na baybayin na walang tolda, ang tatlang henerasyong bahay, ang tawanan sa luneta, ang paglipad ng mga ibon, ang lugar kung saan ako tumawa, nakalimutan ang aking sarili. Nauunawaan ko. Nakatayo ako sa isang mahalagang hakbang. Tumalikod, pinanghawakan ang paniniwala o humakbang patungo sa katotohanan na maaaring magbago sa akin magpakailanman. Sa huling araw ko sa Maynila, nakaupo ako ng tahimik sa bintana ng apartment ni Emily. Ang lungsod sa ibaba ay maliwanag. Ang mga kotse ay umaagos na parang ilog ng liwanag. Ang ingay ng busina ay umalingaw-ngaw. Ang hangin mula sa dagat ay dumaloy sa pagitan ng pinto. Naramdaman kong nakatayo ako sa isang crossroad ng buong buhay ko. Naalala ko ang ilang linggo. Ang modernong paliparan na hindi mas mababa sa LA. Ang murang pansit Malabon, ngunit mas masarap kaysa sa Michelin. Ang masikip na baybayin na walang pulubi. Ang pag-agaw na nagpatibay sa lumang paniniwala. At pagkatapos, ang hapunan sa transhenerasyong bahay, ang tawanan ng mga bata at ang luneta kasama ang mga ibon. Dumating ako na may matigas na paniniwala, ang lupaing ito ay mahirap, luma, at madilim. Gusto kong patunayan sa aking anak na babae na mali siya sa pagpili na magtrabaho dito. Ngunit bawat araw, bawat detalye ay kumatok sa pader ng paniniwala. Ngayon, ang pader ay nabasag. Hindi ako nakatayo dito, kundi nakaupo sa gitna ng mga labi, nakatingin sa maliwanag na katotohanan. Mas kaunti ang mga pulubi sa Pilipinas, hindi dahil mas mayaman ito, kundi dahil hindi sila nagpapabaya sa isa't isa, parang mga ugat na nakakabit ng mahigpit. Humarap ako kay Emily,
na nag-iimpake ng kanyang bag. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang aking boses ay namamaos. Anak, pagkatapos kong magretiro, babalik ako at maninirahan dito sa sandali. Napatigil si Emily. Nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti ng maluwag. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng isang taong nakakita ng binhi na lumago. Nagpatuloy ako. Ginugol ko ang buong buhay ko sa isang mayamang lipunan, ngunit nalampasan ko ang mahalagang bagay, ang pagkakaisa. Gusto kong manirahan sa isang lugar kung saan ang kayamanan ay hindi ang figure sa bangko, kundi ang tawanan ng mga bata, ang hapunan ng pamilya, ang kamay ng kapitbahay na nakalahad. Huminto ako, huminga ng malalim, at tumawa. Baka huli na ako, ngunit mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman. Nang hapon, naglakad ako sa huling pagkakataon sa tabi ng Manila Bay. Ang tulay ay maliwanag, ang mga tao ay masigla. Naupo ako sa isang batong upuan, dahan-dahan. Pinanood ko ang mga bata na tumatakbo, ang mag-asawa na magkahawak kamay. Nakikinig, hindi naghahanap ng katibayan, kundi nakikinig sa totoong ritmo ng buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong kalmado, parang tubig. Pagsakay ko ng eroplano, lumingon ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay lumiliit, ngunit ang aking puso ay mas maliwanag. Alam ko, hindi ito paalam, kundi isang bagong simula, buong buhay ko. Pinarangalan ko ang individual na kalayaan bilang pinakamataas na punto, ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas ang isa pang aral. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paglalakad ng mag-isa, kundi ang paglalakad ng magkasama, hindi nagpapabaya sa sinuman. Kung may magtatanong kung bakit pinili ng isang Amerikanong bilyonaryo na magretiro sa Pilipinas, ngumiti ako. Dahil dito, natagpuan ko ang bagay na nawala sa Amerika. Ang pagkakaisa. Walang sinuman ang makakalimutan ang mga mata ng Amerikanong lalaki na nakaupo ng tahimik sa hapunan ng isang three-tabang henerasyong pamilya sa Pilipinas. Naglakad siya sa gintong party, umupo sa mga maliwanag na tore ng New York at Las Vegas, ngunit naupo lamang sa isang simpleng kahoy na upuan, nakikinig sa tawanan ng mga bata sa isang maliit na bahay. Ang kanyang puso ay tumibok sa isang bagong ritmo, parang isang lotus na namumulaklak sa gitna ng kalsada ng Maynila. Walang mga pila ng pulubi tulad ng sa San Francisco. Sa halip, may mga kamay na nakalahad na nag-aanyaya ng pagkain, tsaa, tumutulong sa oras ng pangangailangan. Ang simpleng larawang iyon ay nagpataob sa kanya. Ang pader ng paniniwala ay nabasag sa isang iglap. Ang aral ay malinaw, ang Pilipinas ay hindi mayaman tulad ng Amerika, ngunit nag-iingat ito ng isang hindi nakikitang kayamanan, ang pagkakaisa ng kaluluwa at ang kagalakan ng pagbabahaginan, parang isang lotus na lumulutang sa putik. Ang bansang Pilipinas ay bumangon mula sa mga guho ng paulit-ulit, lumilikha ng isang tahimik na kapangyarihan na kailangang tingnan ng mundo. Ang pagmamalaki ay hindi ang matataas na gusali, kundi ang dignidad ng mahihirap na nananatiling mataas. Ang komunidad ay naglalahad ng kamay upang protektahan. Ang maliit na bansa ay nagpaparangal sa mga nagpapabaya. Nang magpasya siyang bumalik sa Pilipinas upang magretiro, hindi lamang ito isang personal na desisyon, kundi patunay na ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa paniniwala. Isang paalala sa ating lahat. Ang tunay na halaga ay hindi ang pitaka, kundi ang pakikitungo sa isa't isa, hindi nagpapabaya sa mga mahihina. Tanungin natin ang ating sarili. Ilan ang nagdadala ng tahimik na dignidad sa paligid natin? Ano ang gagawin natin upang ang ating sariling boses ay pakinggan ng mundo? Sapagkat ang pinakamalaking kapangyarihan ay hindi ang dagundong ng bagyo, kundi ang katatagan ng lotus na tumutubo sa bato. Ang Pilipinas, parang lotus na iyon, delikado ngunit matatag, mapagkumbaba ngunit maliwanag, nagpapatunay ng dignidad na hindi mabibili o mananakaw. Pagkatapos umalis ng eroplano, ang mga ilaw ng Maynila ay kumupas sa paningin, ngunit ang liwanag sa aking puso ay namumulaklak, parang isang bagong pagsikat ng araw. Buong buhay ko, pinarangalan ko ang kalayaan na nag-iisa, parang isang matayog na salamin na tore. Ang Pilipinas ay nagturo sa akin ng bago. Ang tunay na kalayaan ay ang paghakbang ng magkasama, hindi nagpapabaya sa sinuman na bumagsak ng mag-isa. Hindi kayamanan sa pamamagitan ng mga numero ng bangko,
kundi kayamanan sa pamamagitan ng agape na dumadaloy, parang kamay na naglalahad ng pagkain. Isang lalaki ang nag-aanyaya sa iyo na makipag-usap. Isang 3 henerasyong pamilya ang tumatawa ng malakas. Ako, ang bilyonaryo na dating nagyuyurak sa mundo sa pamamagitan ng $1 ay nakatagpo ng isang hindi nakikitang kayamanan. Isang komunidad na hindi nagpapabaya sa isa't isa, parang mga ugat ng lotus na sumisibol sa putik. Ang bansang Pilipinas ay matatag, parang isang simbahan na nakatayo sa mabilis na agos ng tubig. Ang kabaitan at paggalang ay dumadaloy, lumilikha ng isang tahimik na kapangyarihan na kailangang tingnan ng mundo. Mula sa mga guho ng paulit-ulit, bumangon kayo ng may hindi mapag-aalinlanganan ng ngiti. Hindi ang kumikinang na matataas na gusali, kundi ang dignidad ng mahihirap na nananatiling mataas. Ang aral na ito ay humulma sa akin muli. Sa negosyo, ang tagumpay ay hindi ang iisang kita, kundi ang network ng pagkakaisa, pagbabahagi ng mga ideya, pagtulong sa mga startup na bumagsak at bumangon. Para sa mga negosyante, freelancer at creator, gumawa ng komunidad tulad ng eskinita sa Tondo. Huwag iwanan ang iyong mga kaibigan sa oras ng pangangailangan, patungo sa pagiging sustainable. Mahal naming mga mambabasa, ang kuwentong ito ay isang salamin na sumasalamin sa ating puso. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kuwento ng inspirasyon, kasaysayan ng kabaitan at konektadong negosyo. Sama-sama nating likhain ang Pilipinas kung saan walang sinuman ang maiiwan, yumaman muna sa puso bago sa pera, sapagkat parang lotus sa putik, tayo ay mamumulaklak magpakailanman. Maraming salamat po.